Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa inyo mga kagiliw. Ako si Jomar, at ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan namin ng aking mga kaibigan. Taong 1976, buwan ng Abril, at ng mga panahong ito ay kasagsagan ng disco sa iba't ibang barangay sa lugar namin sa Capiz. Kasama ang aking mga kaibigan ay napagkasunduan namin na makipag-disco sa lugar ng San Miguel sa Dumalag. Maayos naman kaming nagplano ng aming pagpunta, at dahil may mga kaibigan naman kaming kababaihan, ay may libre kaming service papunta sa lugar. May sumusundo at naghahatid kasi sa mga pupunta sa disco ng mga panahon na ito. 3:00 ng hapon, dumating ang tagasundo ng lugar. Sila ang nagpapaalam sa mga magulang ng bawat dalaga na iimbitahan nila ang anak ng mga ito sa disco. May libre itong pagkain na hapunan at midnight snack. Ang mga lalaki naman ay kailangang magbayad ng 10 piso sa entrance ng diskuhan. Masaya kaming nagbiyahe papunta sa lugar. Nagkakasundo ang lahat pagdating sa diskuhan. Siyempre, humiwalay kami sa mga kaibigan naming kababaihan pagkadating namin doon. Alam mo na, hanap ng chicks na matitipuhan. Pero kung may masayang pangyayari, naroon din ang kaguluhan kapag nagkalasingan na. Nagkaroon ng tripping sa ibang tao sa ibang lugar. Dito nagaganap ang away at minsan ay nauuwi pa sa patayan nun. Masaya naman kami noong una, hanggang sa umabot na ng 11:00 ng gabi. Isa sa kaibigan naming babae ang pinipilit ng lasing na sumayaw. Pero dahil sa malikot na ang kamay nito ay umayaw ang kaibigan namin. Inireport ito ng isang kasamahan namin sa namamahala sa diskuhan. Pinaalis naman ng lasing na yon. Pero muli itong bumalik at ginulong muli ang aming mga kaibigan nun. Inawat ni Noel ang lalaki. Nagalit ito sa kanya at kaagad siyang binantaan. At dahil hindi taga doon sa lugar ang lalaki ay pinalabas ito ng mga namamahala sa diskuhan. Nawala na ito sa loob kong kaya't muli na kaming nag-enjoy. Ang hindi namin alam, may kasamahan pala ito sa loob ng diskuhan noon. May dumaan sa aming tabi at walang ano-ano ay may humampas ng bote ng beer sa ulo ni Noel na naging sanhi ng pagbagsak nito sa lupa. Dali-dali namin itong sinaklolohan at kaagad na inalalayan. Gusto sana ng mga kaibigan namin na dalhin agad ito sa ospital. Pero mas pinili ko na hintayin na muna na humupa ang kaguluhan dahil hindi namin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa labas. Hinubad ko ang damit ko dahil yung t-shirt ay ginawa kong pangbenda sa ulo ni Noel noon para matigil ang pagdurugo nito. Ilang saglit pa ay narinig namin ang kaguluhan sa labas ng diskuhan. Ang mga komite naman ng diskuhan na siyang sumundo sa amin ay inasikaso na kami. Doon kami idinaan sa may maliit na bakod papasok sa bahay ng isa sa kanila at doon na kami nanatili noon. Mabuti na lamang at nurse ang isa sa pinsan ng sumundo sa amin. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Rowena. Siya ang nag-asikaso kay Noel at naglagay ng benda sa ulo nito. "Magiging maayos ka din. Mabuti na lang at mababaw ang sugat mo sa ulo," wika nito. Maya-maya ay pumasok ang ama ni Jessa na isang tanod sa lugar. Sinabi nitong nagkagulo din sa labas at may sinaksak. Kaya ganun na lamang ang kaba ng mga kaibigan namin noon. Tinanong naman ni Jessa ang ama kung sino ang nananaksak. Sinabi nito na yung lalaki na nagpupumilit mag-aya kay Ani ng sayaw. Kaya napabuntong hininga na lamang ako. "Parang mahirap lang makaligtas ang nasaksak ng taong yun," wika ng ama ni Jessa. "Malalim ba yung sugat niya, Tiyoy?" tanong ko. Ayon sa kanya ay nakita niya sa lalaki ay labas ng loob niya. Yun bang pagsaksak nito ay
kaagad nitong hiniwa pa itaas ang gilid para maabot ang puso niya. Napapailing pa ito habang nagsasabi na sa ginawa ng taong yon. Halatang sanay ito sa pagpatay ng tao. Mabuti na lang at hindi niyo yun pinatulan kanina, wika ni Annie. Pero kahit pa man hindi namin ito pinatulan, nasaktan pa rin si Noel noon. Tama lang na nagsabi kang huwag tayong lumabas ng diskuhan kanina, Jomer. Kung nagkataon baka pati tayo napahamak pa, sabi ni Annie. Kumalma ka na, Annie. Ligtas naman tayo, hindi tayo pinabayaan ni Jessa, sagot naman dito ni Madeline. Hinintay na lamang namin na mag-umaga bago umuwi. Tricycle na ng tatay ni Jessa ang nagatid sa amin. Si Noel naman ay ayaw na magpadala sa ospital dahil ayon dito ay mababaw lamang naman umano ang kanyang sugat. Kung kaya't diretsyo na naming inuwi ito sa kanila. Pagdating namin sa kanila, ay kaagad kaming sinalubong ng kanyang ina at ama na nag-aalala. Narinig na pala nito ang nangyari sa diskuhan nung gabi. At mas lalo pa itong nag-alala nang nakita niyang may benda ang ulo nito. Pero naging maayos naman ang nakita niyang maliit lamang ang sugat at hindi malalim. Ikinuwento namin kung anong nangyari at yung tungkol sa kaguluhan, pati yung taong sinaksak. Napag-alaman namin na nasa kabilang barangay lang pala ito nakatira at itinalaga itong patay na ng madalas sa ospital. At ang tao na nakapatay dito, nakulong na. Ang buong akala namin ay tuloy-tuloy ang pagkakakulong nito. Pero ganun na lamang ang pagkadismaya namin nang makita namin itong nakakagala sa bayan. Ilang linggo matapos ang insidente noon. Napag-alaman namin na nakipag-areklo ang pamilya ng pinatay nito. Kaya malaya na siya at muli na namang naghahasik ng kalokohan. Kung kaya't kami na lamang ang umiiwas sa taong yon. Kapag nakikita naming nasa loob ito ng diskuhan sa kung saang diskuhan ito naroroon, kami na lamang ang kusang umaalis nun. Minsan nga'y natatawag na kaming duwag ng ilang kabataan din na kaedad namin pero hindi na lamang namin ito pinapansin. Nag-aaral pa kasi ako sa kolehiyo ng panahon na ito kaya ayaw ko masangkot sa mga kaguluhan. Dahil noong mga panahon na yon, kapag nagka-record ka, kahit tapos ka pa ng pag-aaral, mahihirapan ka o hindi ka na talaga makakapasok sa trabaho. Yun ang ayaw kong mangyari kaya't umiiwas ako sa gulo noon. Hanggang sa isang araw, nabalitaan ko na lamang na nagkakamabutihan na si Annie at Noel. At dahil kaibigan ko ang dalawa, natuwa ako. Ako naman noon ang nililigawan ko ang pinsan ni Jessa na si Rowena, ang nurse na gumamot sa sugat ni Noel noong gabing napukpok ito ng bote ng beer. Aba, may maganda din palang naidulot ang mapukpok ano? May resulta eh. Nakatawa ko pang asar kay Noel noon. Napakamot na lamang ito ng ulo habang nangingiti na rin. Isang araw, habang gumagala kami magkakaibigan sa suot, naroroon si Romar at ang grupo nito. Nagkataon naman na nagpaparking kaming kalalakihan ng aming motorsiklo. At ang kababaihan naman ay nauna na sa pagpasok sa entrance. Nanghanda na akong pumasok sa entrance. Ito na naman yung lalaking puro kalokohan, si Romar. Nakita kong pinipilit niya si Annie na makipag-usap dito. Kung kaya't kagad akong lumapit sa dalawang tanod na nasa lugar. Dali-dali namang nilapitan ng mga ito si Romar. Kami naman ni Noel ay kagad nang sumakay sa aming motorsiklo. Dali-daling pinaandar at tinawag ang dalawa, sina Annie at Rowena. Lumabas naman ang mga ito sa entrance at sumakay na sa kanya-kanya naming motor. Susunod pa sana ang grupo noon ni Romar pero swerte namang hindi gumana kagad ang tricycle na dala ng mga yon. Nauna sa akin si Noel at sinenyasan ako nito na sumunod na sa kanya, kung kaya tumango na lamang ako. Pero sa halip na dumiretso ito sa lugar kung saan kami nakatira, lumiko ito papuntang San Miguel. Ang unang naisip ko ay bahay nila Rowena kami pupunta nun. Pero pagdating sa bahay ni Rowena, pinababa lamang nito si Annie at
hinintay kami ni Rowena na makarating. Pagdating namin doon ay nagsabi ito na pupunta kami sa bahay ng kanyang lolo at lola. Sa lugar din ito ng San Miguel, pero ang pagkakaalam ko ay nasa parting bundok na yon. Tol, anong gagawin natin sa lugar ng lolo at lola mo? Ay naman sa kanya, pagod na umano siya sa kakaiwas. At kung hindi mabibigyan ng leksyon ng mga loko-lokong yon, ay hindi titigil ang mga ito. Napakunot naman ang noo ko sa sinabi nito. Paano naman kami matutulungan ng kanyang lolo at lola matanda na mga yon? Una kong naisip na baka mangkukulam ang kanyang lolo at lola. Pero hindi. Walang lahing ganun si Noel. O baka hindi ko lang matanggap. Para akong baliw na nag-iisip. Hanggang sa nasabi ko na lamang na bahala na. Alam na ni Noel kung ano man ang dahilan niya sa paglapit niya sa kanyang lolo at lola noon. Nasa 45 minutos pang tinakbo ng aming motor. Hanggang sa maabot na namin ang dulo ng kalsada na yon. Pagdating namin sa dulo ay naglakad kami ng mahigit kalahating oras bago namin marating ang maliit na kubo. Kaagad na tinawag ni Noel ang pangalan ng kanyang lolo at lola. Nang walang ano-ano, may lumabas na isang matandang babae sa bukana ng kakahuyan. Tinawag itong lola ni Noel. Kaagad namang lumapit ang matanda sa amin noon. Halatang alam na nito na darating ang kanyang apo sa lugar nila. Lumapit kami at nagmano sa matanda. Pinapasok kami nito sa kubo niya. Parating na ang lolo mo, apo. Maghintay muna kayo dito. Tumango na lamang kami noon. Habang naghihintay sa loob ng bahay, hindi ko maintindihan ang amoy na sumasamyo. Parang amoy maasim na papanghinon na hindi ko maintindihan. Inisip ko na lamang na siguro normal lamang yon gawa ng matatanda nang nakatira sa bahay. At hindi na nila kayang linisin pa ng ganon kalinis ang kanilang bakuran. Marami din naman kasi akong nakikitang hayop sa paligid nun. Merong aso, kambing at mga manok. Kaya naisip ko na baka mga itong sanhi ng hindi kaaya-ayang amoy sa paligid. Ilang sandali pa ay dumating ang lolo ni Noel. May pasan itong isang malaking baboy ramo. Ganun na lang ang pagkamangha ko dahil sa buong buhay ko ay ngayon pa lang ako nakakita ng baboy ramo na buhay. At napakalaki pa. Kagad naman kaming nagmano sa matanda nun. Ang laking baboy niyan, lo. Saan mo nahuli yan? Nahuli ko yan dyan sa taas ng Panginoon. Sagot nito, na ang tinutukoy ay ang bundok sa itaas ng suhot. Nabanggit na itong bundok na ito sa ibang mga kwento mo, Sir Seth. Ang Panginoon ay ang pinakamataas na bundok na nasa bayan ng Dumalag. Marami ang kwentong nakapaloob sa bundok na ito. Hali kayo, tulungan niya ako sa pagkatay nito. Yaya sa amin ng lolo ni Noel. Kung kaya't kaagad namang kaming sumunod. Habang kumakatay ng baboy ramo, ay nagtanong na ang lolo ni Noel kung bakit kami naparoon. Ikinwento niya naman sa kanyang lolo lahat ng pangyayari noon. May idea na ako sa lahat ng yan. Alam ko rin na pupunta ka dito. Hindi ko nga lang inisip na ganoon katagal bago ka lumapit sa amin ng lola mo. Ikaw, Jomer, salamat sa iyo dahil hindi mo pinabayaan ang apo ko. Makakaasa kang ang pagiging matapat na kaibigan mo ay magbubunga ng maganda. Walang anuman, Pulo. Kaibigan ko po si Noel kaya responsibilidad ko rin ang kaligtasan niya. Tumango lamang ang matanda na tila ba natutuwa sa sinabi ko. Pagkatapos naming makatay ang baboy ramo, ay kumuha lamang ang lolo nito ng para sa pangulam nila. At ang lahat ng natira, pinadala niya sa amin ni Noel. Hindi naman ako makapaniwala na binigay niya lang ito sa amin. Una kong makatikim ng karne nito. Maya-maya pa ay nagpaalam ito na papasok muna sa kanilang silid nun. Paglabas nito at may dala-dala na itong kwintas,
Ipinasuot niya ito sa amin. Ang pendant ng kwintas na yon ay tila ba isang maliit na bote. May laman itong langis at parabang mga halamang ugat noon. Sabi nito, kapag nangangailangan kami ng tulong ay himasin lamang namin ang kwintas na yon ng 3 beses at ito magliligtas sa amin sa kapahamakan. Magtatakip silim na nang magpaalam kaming umuwi noon. Inihatid naman kami ng kanyang lolo sa dulo ng kalsada kung saan namin iniwan ang aming motorsiklo. Pagdating sa lugar, kaagad naman naming nakita ang aming motorsiklo. Umuwi kami noon. Pagdating kina Rowena ay binigyan ko pa ang kanyang ama ng nasa 2 kilo ng karne ng baboy ramo. Tuwang-tuwa ang mga ito. Pagkatapos ay nagpaalam ako sa kanya na baka hindi ako makakapunta sa kanila sa loob ng 1 linggo. Nagumpisa na kasi ang tagulan at kailangan kong tulungan si tatay sa taniman namin. Naintindihan naman ako ni Rowena kung kaya't nagpasalamat ako dito. Kaagad na rin ako nagpaalam sa magulang nito at binilinan naman ako ng papa nito na mag-ingat. Si Annie ay nakaangkas kay Noel. Ihahatid pa namin ito sa kanila bago kami uuwi sa amin. Nasa iisang barangay lang naman kami. Nasa tabi lang naman ng kalsada ang bahay nila Annie kung kaya't hindi problema sa amin ang hihatid siya sa kanila. Nang maibaba na namin si Annie at binabagtas ang kalsada nun, papunta sa amin, may nakita kaming 2 motorsiklo na lumabas sa isang iskinita. Sinusundan kami. Bigla akong kinabahan sa isipin na si Romar yon at ang kanyang grupo. Kung kaya't kaagad akong bubusina ng mahaba at matagal para lumabas sa mga tao sa kabayan. Walang ano-ano. Narinig kong may tumunog na pagkalabit ng gatilyo ng baril noon. Pero hindi ito tumunog o pumutok. Napausal ako at wala sa loob na napahimas sa kwintas na pinasuot sa amin ng lolo ni Noel. Ramdam ko ang pagpiga ng manibela ng motorsiklo na nakasunod sa akin. Pero sumemplang ito sa daan, Sir Seth. Nakita ko kung paano pumaibabaw sa ere ang driver ng motorsiklong yon bago ito tumilapon. Kung saan hindi na ito naiwasan ng isa pang motorsiklo na kasunod niya. Nasagasaan ito ang taong tumilapon sa kalsada at ang isang motorsiklo naman ay natumba. Kung kaya't tumilapon ang angkas nito sa gilid din ng kalsada noon. Huminto kami sa bandang unahan. Nilingon ang mga nadisgrasya. Inilawan namin ang mga ito gamit ang ilaw ng aming motorsiklo. Walang ano-ano. May nakita kaming isang napakalaking ibon na lumipad palayo. At dahil nasa main road ang pangyayari, ay kaagad na nakarating ang mga pulis. Hindi na kami nakababa ni Noel sa aming motor habang nakatutok ang ilaw nito sa mga nadisgrasya sa aming hulihan. At dahil kami ang naroon ay kami ang kaagad na in-interview ng mga pulis noon. Nakipag-cooperate naman kami sa mga ito. Nagkwento kami kung paano nangyari ang aksidente. Ang hindi lang namin na ikwento ay kung paano binuhat ng isang napakalaking ibon ng nagmamaneho ng motor na naging sanhi ng pagka-aksidente. Halos mangyak-ngyak si Romar sa pagkikwento na may isang dambuhalang ibon ang dumagit sa kanyang kaibigan na siyang naging sanhi ng kanilang aksidente. Pero pinabulaanan namin ang mga ito. Kung kaya't sa galit niya ay tinawag niya kaming sinungaling. Namatay kasi ang kaibigan nito sa ospital. Hindi ito nakaligtas dahil naapakan ng gulong ang motorsiklo ang leg niya bago ito sumemplang sa kalsada. Nagmukhang baliw si Romar noon sa pagpapaliwanag sa mga pulis. Totoo naman ang mga sinabi nito pero ang parte na binuhat ng nilalang ang kasamahan nito ay hindi na namin pinatotohanan pa. Sinabi namin na nakita namin na tumalon ang kasama nito sa kalsada at hindi namin alam kung bakit nun. Dahil sa nangyari ay matalim na tumitig sa amin si Romar. Dinala na ng mga pulis ang mga ito sa ospital.
At si Romar naman dahil sa may hawak itong baril ay dinala naman nila ito sa presinto. Kami naman ni Noel ay dumiretso na pauwi noon sa kanya-kanya naming bahay. Pagdating sa bahay ay muntik na akong napagalitan ni nanay. Pero na makita nito ang karne ng baboy na dala ko, nagtaka ito kung saan yung kinuha. Kinuwento ko naman sa kanila kung saan kami pumunta at kung ano ang nangyari. Pati ang nangyaring aksidente sa aming pag-uwi ni Noel noon. Mula noon ay binawalan ako ni nanay na pupunta pa kung saan. Sinabi ko naman dito na hindi ako aalis na at tutulungan ko si tatay sa pag-aayos ng aming palayan. Hanggang sa pagtanim ng palay, bago ako bumalik sa syudad para ayusin ang aking pag-aaral. Kinabukasan, tumulong na nga ako kay tatay sa pag-aayos ng pilapil ng aming palayan. Hanggang sa natapos namin pati ang pagtanim ng palay noon. Inabot kami ni tatay ng 1 linggo bago matapos ang lahat ng gawain sa palayan na ito. At nang matapos yun, dali-dali akong nagpaalam na dalawin ko si Rowena. Pinayagan naman ako nito. Pero binilinan ako na huwag masyadong magpagabi dahil delikado nga sa daan. Ang plano ko lang naman ay bisitahin si Rowena ng 2 oras. Alam naman kasi nito ang mga nangyayari kung kaya't alam kong maiintindihan ako noon. Pagdating ko sa kanila, sinalubong ako ni Rowena at ni Yakap. Nakita naman ako ng ama nito kaya't kaagad na akong pinapasok sa bahay nila. Iniabot ko naman dito ang pasalubong ko sa kanyang pagkain nila. Nag-usap kami ni Rowena at doon ko nalaman na pabalik ng ito ng syudad dahil magpapasukan na. Wala namang problema yun sa akin gawa ng pabalik na rin ako ng syudad noon at magpapasukan na rin naman. Nasa pareho kaming universidad na pinapasukan ni Rowena. Magkaiba lamang kami ng building dahil sa kursong kinuha namin. Ganun pa man, nakikita pa rin kami sa syudad at excited na rin naman ako noon. Makalipas ang 2 oras ay nagpaalam na ako kay Rowena at sa magulang nito na uuwi na. Pumayag naman ang mga ito at binilinan akong mag-ingat sa biyahe pa uwi. Maaga pa lang din naman ang gabing yon, kung gaya't hindi ako nag-alala. Siguro, nasa 8:00 pa lamang yun ng gabi. Ang hindi ko inakala, Sir Seth, inaabangan pa rin kami ng grupo ni Romar. Nasa crossing na ako kung saan ako liliko para tahakin ang kalsada pa uwi sa barangay namin. Naroroon sila. Hinarangan ng mga ito ang kalsada. Ginuhitan ito gamit ang patalim. Sabay kaway sa akin noon at pinapalapit ako ng mga ito sa kanila. Naalala ko ang kwintas na binigay sa akin ng lolo ni Noel. Hinimas ko ito habang nakapikit at humingi ng tulong. Binalak ko na sanang bumalik sa bahay nila Rowena pero may nakaharang na rin sa daan pabalik noon. Ayan, wala ka ng kasama. Tingnan natin ngayon kung saan ka dadalhin ng tapang mo. Wika ni Romar, na noon ay gigil na gigil sa akin. Pinalibutan ako ng mga ito sakay ang kanilang motorsiklo. Ako naman ng mga panahon na yon ay naghanap ng paraan kung paano sila malulusutan. Nang sabay-sabay na lalapit ang mga ito sa akin ay napadasal na lamang ako. Pero bago pa man sila tuluyang makadikit nun, bigla na lang tumilapon ng mga ito. Doon ko muling nakita ang nilalang na hindi ko maintindihan kung tao ba na may pakpak o isang malaking ibon nun. Ganun pa man ay nailigtas ako nito sa mga basagulerong si Romar at ang grupo niya. Walang ano-ano ay nagsalita ang nilalang na yon. Umuwi ka na. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Kami na ang bahala dito. Dahil sa pagkabigla at takot ay hindi ako kaagad nakalis. Pero muli akong sinigawan ng nilalang na umalis na noon. Dali-dali naman akong nagpatakbo muli ng motor ko. Diretso sa bahay. Sa daan papasok sa bahay nila Ani ay nakita ko si Noel na nakikipagkwentuhan. Tinawag pa ako nito pero hindi na ako huminto pa.
Bumusina na lamang ako bilang pagbati sa kanya at dumiretso na pauwi nun. Pagdating sa bahay ay agad kong iginarahe ang motor. Pumasok ako sa bahay. Nanginginig ako habang dahan-dahang umupo sa upuan. Kaagad akong inabutan ng tubig ni nanay dahil sa hindi na maipinta ang aking itsura. Ilang sandali pa, may kumatok sa bahay at narinig namin na boses yun ni Noel. Binuksan ni nanay ang pinto at pinapasok ito. Nag-aalala naman ang mukha ng kaibigan ko habang nagtatanong kung anong nangyari sa akin. Hindi daw ako huminto nang tinawag niya ako. Napapikit ako at huminga ng 3 beses noon. Iminulat ang mga mata bago ko ikinuwento sa kanila kung anong nangyari at kung paano ako iniligtas ng mga nilalang kina Jomar. Nakita ko ang mukha ni Noel na tila hindi na sorpresa habang nagkikwento ako noon. Nakita ko naman ang galit sa mukha nito nang sinabi kong ang grupo ni Romar ang nagabang sa akin sa daanan. Kinabukasan, nakarinig kami ng balita sa radyo tungkol sa nangyari sa mga kalalakihan na nadisgrasya sa crossing, kung saan ako inabangan nila Romar. Sinabi sa balita na nagsalpukan ng motor ng mga ito na naging sanhi ng pagka-aksidente at pagkamatay ng 3 sa mga yon. Si Romar naman ay buhay pero kasalukuyan umanong nasa ICU sa isa sa mga ospital sa Iloilo. Halos hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko sa balita noon. Hindi ko maisip kung paano nangyari ang lahat ng ito. Tol, bago ako bumalik sa syudad, pwede pang pumunta muna tayo sa bahay ng lolo at lola mo. Pagyayaya ko kay Noel noon. Bakit tol? Anong gagawin natin doon? Sinagot ko naman ito ng basta. Gusto kong makausap ang kanyang lolo at lola. Sinabihan ko rin ito na hindi naman kami dapat pang matakot dahil wala lang ang makaloko-loko na yon. Wala naman itong nagawa kundi ang pumayag na. Umalis kami kinabukasan. Nagpaalam ako kina nanay at tatay at pumayag naman ang mga yon. Kinabukasan ay maaga kaming umalis. Hinuli ko naman ang 3 naming manok para pasalubong ko sa 2 matanda nun. Habang naglalakad kami patungo sa bahay ng lola at lolo ni Noel, kinausap ako nito at tinanong kung may idea na ba ako sa pagkatao ng kanyang abuelo at abuela. Tumango ako at ngumiti dito. Alam mo tol, mas lalong tumaas ang respeto ko sa iyo. Kung hindi dahil sa lolo at lola mo, malamang pinaglalamayan na ako ngayon. Kaya utang ko sa kanila yung buhay ko. Napaawang naman ang bibig nito at tinanong ako kung hindi ba ako natatakot sa kanyang lolo at lola. Sabi ko naman, hindi ko siya yayain sa bahay ng kanyang lolo at lola kung natatakot ako, di ba? Maya-maya ay narating na namin ang kubo ng 2 matanda. Nabutan namin ang mga itong naghahabi ng rata na ginagawa nilang basket. Bagyang nagulat ng mga ito na makita kami pero halata sa mukha ng mga ito ang tuwa sa aming pagbisita noon. Lalo na nang inabot ko na dito ang pasalubong kong manok sa kanila. Kahit pa marami ring alagang manok ang mga ito. Nagpasalamat ako sa kanilang pagsagip sa buhay ko. At sinabi ko sa kanilang namangha ako sa kinalabasan ng mga pangyayari. At sana'y maging leksyon na yun kina Romar kung sakaling mang magising pa ito. Pagsapit ng hapon ay nagpaalam na kaming uuwi na. Kinabukasan naman noon ay ang pagbalik ko na sa syudad para ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Sa kasamaang palad, Sir Seth, nabigo ako sa pag-ibig. Nagtapos ako ng walang nobya. Nagkikita kami ni Rowena sa eskwelahan pero parang ayaw ako nitong ipakilala sa kanyang mga kaklase at kaibigan. Nung una inisip ko na baka nahihiya ito dahil isa akong working student pero nang dumating ang kanyang kaarawan, doon ko nalaman ang lihim niya. Sinorpresa ko siya. Pumunta ako sa boarding house niya pero pagdating ko doon ay wala ito. Sinabihan ako ng kanyang mga kasama na nangungupahan na pumunta ito sa beach kasama ang kanyang mga kaibigan.
Dahil 10 piso lamang ang pamasahe papunta sa lugar, sumunod ako. Doon ko siya nakita na nakikipag-inuman kasamang kanyang mga kaibigan noon. Nagulat pa ako na makita ko itong sumindi ng sigarilyo. At ilang sandali pa, may humintong sasakyan. Lumabas ang isang lalaki na halatang may sinabi sa buhay. May bit-bit itong mamahaling bulaklak at kahon na siguro naglalaman ng regalo. Samantalang ako mumurahing bulaklak at mumurahing cake lamang ang bitbit ko noon. Nakita kong sinalubong niyang lalaki at hinalikan siya nito sa bibig. Sabay abot sa mga dala nito. Kinikilig naman at tinutukso siya ng kanyang mga kaibigan noon. Bigla akong nanliit sa kinatatayuan ko ng mga oras na yon. Nagabang na lamang ako ng tricycle pabalik sa inuupahan kong bahay. At parang wala ako sa sariling ibinigay ang bulaklak at cake sa isang dalaga na noon ay nakasakay sa likod ng tricycle. Nagulat pa yun sa ginawa ko, Sir Seth, pero sinabi ko na lamang na sa kanya na lang yon. Nakasuot pa ito ng pang high school na uniforme. Napaluha ito dahil kaarawan din pala niya ng araw na yon. At walang-wala ang kanyang pamilya kaya wala siyang handa. Yung ibinigay ko manong cake at bulaklak ay yung kauna-unahang cake at bulaklak na natanggap niya. Baka nagtataka kayo mga kagili kung paano ko nalaman ang lahat ng yon. Yun ay dahil sa ang babaeng binigyan ko ng bulaklak at cake. Siya po yung naging asawa ko. Nang nagtapos ako sa aking kurso ay nakakuha ako ng trabaho. Tinulungan ko siya makapasok bilang working student sa universidad kung saan ako nag-aaral. At kinalaunan, nagtrabaho bilang guro nun. Pero nang siya naman ang nakapagtapos ay napagkasunduan naming magpakasal na. At para kumita ng malaki at makatulong ng maayos sa pamilya, sabay kaming nag-apply sa ibang bansa. Nung una, bilang assistant lamang ang in-applyan pero nang naging maayos ng aming kalagayan, muli kaming nag-aral at nakakuha ng pribilehiyong makapagturo na dito sa ibang bansa, kung saan kami ngayon naninirahan kasama ang 3 naming anak.